Welcome back to our channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napakalaking balita para sa ating Philippine Air Force. Kinumpirma na mismo ng Department of National Defense na ang bagong FA-50 na kukunin ay hindi basta-bastang variant, ito ay ang Block 70. Yes mga kababayan, ito ang pinaka-advanced na bersyon ng FA-50 Fighting Eagle hanggang ngayon. Kaya't kung interesado ka sa military modernization ng Pilipinas at mga bagong capabilities ng ating hukbong panghimpapawid, siguraduhin tapusin mo ang video na ito. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Ang FA-50 Fighting Eagle ay isang light combat aircraft na galing sa Korea Aerospace Industries, o KAI. Isa itong combat-capable na jet na base sa T-50 Golden Eagle Advanced Trainer. Ang Pilipinas ay mayroon ng 12 units nito na ginagamit ng ating Air Force, pero noong una, wala tayong klarong detalye kung anong block version ang bagong in-order. Pero ngayon, officially confirmed na Block 70 ang darating. Hindi na lang ito assumed, o likely, formal na sinabi ng Department of National Defense. Ang Block 70, na dating kilala bilang Block 20, ay isang major upgrade sa FA-50 platform. At dahil officially confirmed na ito ang variant na makukuha natin, ibig sabihin, equipped with Sniper Advanced Targeting Pod, capable of using GBU-12 PAV-EWA-2 smart bombs. May 300 gallon centerline fuel tank for extended range. At ang pinakamatindi, may aerial refueling capability. Ito ang mga features na wala sa kasalukuyang FA-50 ng Pilipinas. Ngayon ay 100% confirmed na ang mga ito ay bahagi ng bagong batch. Ang mahalagang punto dito ay hindi na ito haka-haka o spekulasyon. Opisyal na kinumpirma mismo ng Department of National Defense na Block 70 variant ang FA-50 jets na inaasahang darating sa bansa. Ibig sabihin, mas mataas na ang level ng capability ng Air Force natin kaysa dati, hindi lang ito upgrade, kundi isang malaking leap forward pagdating sa surveillance, strike missions, at air defense. At dahil ito ang unang beses na opisyal na binanggit ng DND ang Block 70, malinaw na may plano talaga ang gobyerno na paigtingin ang ating air deterrence laban sa anumang banta, lalo na sa West Philippine Sea. Bukod sa mga technical upgrades, mahalagang unawain ang strategic implications ng pagkakaroon ng Block 70 jet sa Philippine Air Force. Una sa lahat, kung ikukumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia, ang Pilipinas ay medyo nahuhuli sa larangan ng modern combat aircraft. Ang Singapore, for example, ay mayroong F-15SG at F-35B sa kanilang pipeline. Thailand, kahit aging na ang fleet, ay may F-16 at Sub-Gripen. Indonesia, on the other hand, ay umorder na ng Rafale at F-15EX. Ngayon, sa pagkumpirma na FA-50 Block 70 ang darating sa Pilipinas, ito ay hakbang para hindi tayo maiwan sa regional power projection. Pangalawa, napapanahon nito dahil sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi man kasing bigat ng isang full-size multi-role fighter tulad ng F-16 o Rafale, ang Block 70 ay may kakayahang magpatrolya, tumugon sa mga airspace violations, at magsagawa ng precision strikes kung kinakailangan. Pangatlo, prepared na ba tayo sa ground support para sa advanced systems ng Block 70? Isa sa mga major considerations ay ang training ng pilots at ground crew, lalo't ibang-iba ang maintenance requirements ng aircraft na may AESA radar at smart weapons. Kailangan ding maglagay ng bagong hangars, fueling systems, at integration tools para sa aerial refueling and targeting pods. Hindi rin biro ang logistical chain, kaya inaasahan na may kaakibat na support equipment, training packages, at infrastructure funding ang procurement na ito. Ang maganda dito, base sa mga nakaraang ulat, may plano ang Department of National Defense na magtatag ng FA-50 operational hubs hindi lang sa Clark, kundi pati na rin sa Visayas at Mindanao. This means, mas magiging mobile at responsive ang Philippine Air Force kung sakaling kailanganin ng air asset sa iba't ibang bahagi ng bansa. At dahil officially confirmed na Block 70 ang darating, hindi na ito pang display lang, ito ay aktwal na asset na kailangang ihanda ang gamitin at suportahan ng buong buo.
Isa pang officially confirmed feature ng Block 70 ay ang paggamit ng AESA, Active Electronically Scanned Array, radar, isang game changer sa capability ng jet. Mas malawak ang range, mas accurate, at kayang sabay-sabay mag-track ng multiple aerial and surface targets. Dahil dito, makakagamit na tayo ng Beyond Visual Range Air-to-Air Missiles, BVRAAM, ibig sabihin, kahit hindi kita ng mata, kaya nang umatake. Kasama rin dyan ang off-bore side missiles, gaya ng IRIS-T or Sidewinder variants, na pwedeng gamitin sa mga high-angle engagements. At ulitin natin, lahat ng yan ay opisyal ng kinumpirma. Sa ngayon, ang ginagamit pa rin ng Philippine Air Force ay FA-50 Block 10. May ilang improvements sa communications at fire control, pero limitado pa rin. Ang pagkakaiba, night and day, Old Fleet walang aerial refueling, basic radar. Block 70 officially confirmed to have AESA radar, smart weapons capability, longer range, and greater versatility. Ito ay hindi na lang pang training o limited strike, ito na ay halos parang true multi-role fighter sa light category. Ang bagong FA-50 Block 70 na officially confirmed na inorder ng Pilipinas ay kapareho ng configuration na inorder din ng Malaysia at Poland. Malaysia Block 70 din ang variant nila. Poland may 48 units, at karamihan ay magiging Block 70 under the FA-50PL designation. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi naiiwan sa development ng region, we're stepping up with a globally competitive variant. At lahat ng ito ay ngayon lang opisyal na kinumpirma ng DND. Kasama rin sa official announcement ang delivery schedule, within a 5-year period, with full completion expected by 2030. Maaaring magsimula ang initial batch ng delivery in the next 2 hanggang 3 years. Kaya habang inaasikaso pa ang ground infrastructure, training, at integration, may malinaw na roadmap na tayong sinusunod. Hindi na lang ito plano, ito ay officially in motion. So, bakit importante ang official confirmation na ito? Una, pinapatunayan nito na seryoso ang pamahalaan sa pagtataas ng kakayahan ng ating armed forces. Pangalawa, tumutugma ito sa layunin ng territorial defense, lalo na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Pangatlo, naglalagay ito ng pressure sa mga kalaban, dahil alam nilang hindi na basta-basta ang ating kakayahan sa ere. Ang FA-50 Block 70 ay hindi lang panakip butas, ito ay isang strategic asset na ngayon ay opisyal ng bahagi ng PAF Modernization Program. Sa wakas, matapos ang ilang buwan ng speculation, analysis, at hints, ngayon ay may official confirmation na. The Philippines is acquiring the FA-50 Block 70, a light combat aircraft na may multi-role capabilities, smart weapons, AESA radar, and air refueling capability. This is a major leap forward para sa ating Philippine Air Force. Kung gusto mong updated ka sa iba pang official development sa defense modernization ng bansa, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at e-share ang video na ito. Salamat sa panunood, at mabuhay ang Pilipinas!